Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin yung eschatology. So, pag sinabing eschatology, ito yung pag-aaral sa kung anong mangyayari pagtapos, kung anong mangyayari sa katapusan ng mundo. Kung ano yung mangyayari in the future. Yung sa malayong future. Kumbaga yung eschatology, ano yung mangyayari once na dumating na yung katapusan ng mundo, katapusan na lahat. So yun ay pag-aaral, no? So eschatology, pag-aaral ng future, something like that. So ngayon tatalakayin natin yung Revelation chapter 21 Revelation 20, chapter 21 verse 1 to 4. Ayun. So ayun, medyo mahaba yung verse na yun, pero yung verse na yun is sinasabi lang, kumbaga dito sinabi kung ano yung mangyayari kapag dumating na yung katapusan ng mundo. Pag dumating na yung pinakang dulo ng mundo. So, babasahin ko na lang yung verse 3 to 4 kasi ito yung sinasabi rin. Sabi rito, ito daw yung mangyayari pag natapos. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya ay magiging Diyos nila. Makakasama nila, at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. So, punta tayo sa unang katuruan. Sabi rito, God controls the future. So, kumbaga, walang sino man ang makakapagsabi or walang sino man ang makakakontrol or makakapagbago ng hinaharap kundi ang Diyos lamang. Walang sinong tao, kahit na si Satanas pa yan, wala. Kumbaga, kung ano yung sinabi ng Diyos, kung ano yung gustong mangyari ng Diyos sa hinaharap, yun at yun ang mangyayari. Walang makakapagbago na yun. So, number 2, teaching, Jesus will return in glory. So, yun na nga. Babalik si Jesus. In the future, sa hinaharap, babalik siya. Pag dumating na yung nakatakdang oras, or sabihin natin pag dumating na yung end of the world, babalik ulit si Jesus. Bababa siya mula sa langit dahil yun ay pinangako niya yun, nasabi niya in the future muli siyang babalik dito sa lupa. So number 3, creation will be restored. So yun, gaya ng sabi ko, yung creation, yung ibig sabihin, babalik tayo sa Genesis. Babalik tayo sa panahon nila Eva at Adan, na kung saan walang sakit, walang kasalanan, walang kamatayan, walang paghihirap, walang pagdurusa. So gano'n yung sinasabi sa hinaharap. Gano'n yung sinasabi ng Biblia sa future. So punta tayo sa unang application. Sabi rito, fear not, but trust God for the future. So yung hinaharap, maraming mga tao na hindi dapat tayo natatakot sa hinaharap. Sabihin natin, hindi dapat tayo natatakot doon sa pagdating ni Jesus. Dahil kumbaga, dapat nga matuwa pa tayo Dapat matuwa pa tayo na, kumbaga marami kasi mga tao na natatakot dahil nga yung sinasabing paghuhukom, something like that. Pero mali na matakot. Dapat matuwa tayo dahil mangyayari na yung pagbalik ni Jesus, mangyayari na yung pinangako ng Panginoon na babalik siya dito sa lupa. So ayun, fear not,
bagkus magtiwala tayo sa hinaharap ng Panginoon. So ayun, ikalawa, live with eschatological purpose. Ayun nga, gaya ng sabi ko, mamuhay tayo ng tinitingnan yung hinaharap. Mamuhay tayo na puno ng something pag-asa na balang araw, in the future, babalik ang Panginoon. In the future, magkakaroon ng perfect world, something like that. So ayun, mamuhay tayo ng eschatological purpose. So sa ikatlong application, sabi rito, hope in Christ's return. So yun na nga, magkaroon tayo ng pag-asa na babalik si Jesus.